So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang sobrang napaka-manipulative ng mga supporters ni Pastor Apollo mo, Kibuloy. Kasi imagine nyo, mga minamahal, nagkaroon ng speech itong isa sa kanyang mga pastoral leader. Na kesyo ang sabi, mga minamahal, na dapat tayo pa nga daw ang magpasalamat dahil ipinahiram daw sa atin itong kanilang butihing pastor na si Kibuloy. Tapos tayo pa yung sinisisi nila pag hindi yan nanalo, ibig sabihin parang tayo daw po ay nagsayang ng isang kandidato na tapat at totoo para sa mamamayang Pilipino. At talaga ba? Mga minamahal, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo to kung paano nagpapatawa itong si ate mo, ante. Salamat kayo, Pilipinas. Pinapahiram namin sa inyo si Pastor. Kasi kung kami lang, ayaw namin sumabak sa politika. We know what politics is. O alam nyo naman pala kung ano yung takbo ng politika Ba't nyo ba pinasabak itong si Kibuloy? Kamo, hindi nyo lang talaga napigilan na tumakbo itong si Kibuloy. Wala din kayong choice. Kaya sinuportahan na lang ninyo. Yun yung totoo dyan. O, nandyan ba si Kibuloy? Wala. Bakit wala? Kasi doon nakadetain. 'Di ba? Tapos kami pa yung sisihin ninyo na pinahiram namin sa inyo pinahiram nyo sa amin si Kibuloy. Sino ba yung nanghiram dyan? Matanong nga lang sino ba yung nanghiram kay Kibuloy? Babatuan ko lang. Pakinggan natin ulit. Full video pala to. Salamat kayo, Pilipinas. Pinapahiram namin sa inyo si Pastor. Kasi kung kami lang, ayaw namin sumabak sa politika. We know what politics is. But because we are also a Filipino citizen, nakikita namin ang pangangailangan ng bansa, nakikita din namin ang kakayahan ng aming pastor. Hindi lang siya pastor, leader siya na may paninindigan. Totoo ba? Leader na may paninindigan pero nung hinahanap nagtatago. Yun ba yung may paninindigan yung nagtatago? Nagtatanong lamang po. Diba? Salpakan mo man ng trillions ang kanyang mga mata, kahit mag-isa na lang siyang nakatayo, tatayo at tatayo pa rin siya. Kaya Pilipinas, magising na kayo. Money! Gising na po kami. Kaya nga hindi namin iboboto si Kibuloy Nagigets ba ninyo, mga minamahal? Gumising na daw kayo, mga Pilipino. Gisingin ang Pilipinas. FYI ate, gising na po yung mamamayang Pilipino. Kayo lang po yung tulog. Kasi kung hindi po kayo tulog, hindi nyo susuportahan si Pastor Kibs. Kasi despite sa kanyang ginawang sexual harassment, despite sa kanyang ginawang pang-aabuso sa mga kababaihan, pagnanakaw, di ba, pang-aalipusta, di umano, abay kayo nandyan pa din, sumusuporta sa isang hidwaang propeta, nagpapanggap na propeta. Nag-iisip ba kayo, mga ante? Not everything, although we need it. Principle, value, honesty, yun ang kailangan ng ating bansa. Yung principle, yung value, yung honesty, yes, totoo, yan yung kailangan ng bansa. Pero wala yan si Kibuloy. Ante, gising na. Masyado ka nang nilalamo ng pagiging kulto di umano. Diba? Huwag kayong padala sa ayuda. Okay, yan yung sabi ni Anteng, mga minamahal. Sino ba kasi yung nanghiram? Gusto ko sanang batukan Di ba? Bakit ba kasi binigyan ng freedom of speech yan? Wala namang kwenta kung magsalita. Nakakaloka, nanggigigil ako. Sarapan Sarap batukan itong si ate mo, girl. By the way, mga minamahal, well, kung sa bagay, anong magagawa natin dyan? Dahil itong si VP Sara Duterte, isa din sa nag-iendorso kay Kibuloy. By the way, meron akong ipapaalala sa inyo, mga minamahal, na itong si Pastor Apollo mo Kibuloy ay nagbigay ng sandamakmak na baril kay VP Sara Duterte. Natatandaan ninyo yan?
Mga minamahal. So, di ba, isang malaking katarantaduan ng ginagawa ni Kibuloy noon pa man. Naalala ninyo yung isang lalaking nagsalita, yung landscaper na si Rene? Di ba? So, bakit ko ikinunik, mga minamahal? Kasi, si VP Sara, inendorso itong si Kibuloy. Si Kibuloy naman, ang uuto ng mga Pilipino. So, ngayon, parehas lang naman yan si Sara at si Kibuloy ng uto. Ngayon, i-reveal natin yung katotohanan. Matagal na tong na-in-news, mga minamahal. Gusto ko lamang pong muli na ungkatin itong issue na to nang sa gayon matandaan ninyo, ma-refresh sa utak ninyo na ay, yung dalawang to talaga nga namang magkatandem sa pangbabalahura sa kaban ng bayan sa Pilipinas instead. Anyway, nakita niyo yan? Ex-President Duterte and VP received bags of guns from Kibuloy. Yan yung sabi ng isang witness claims na si Rene. Which is si Rene din, mga minamahal, yung isang workers ng Kingdom of Jesus Christ. 'Di ba? Na pinagtatrabaho sa SMNI tapos namamalimos sa gabi. 'Di ba? Nagigets ninyo? Siya din po yung nakakita kay VP Sara na nakaka-receive ng guns doon sa anong mountain yun, mga minamahal? Glory Mountain. 'Di ba? Basahin natin 'to, mga minamahal. Yan. Sabi diyan sa balita, a resource person testifying at the Senate inquiry into the alleged abuses of Kingdom of Jesus Christ KOJC leader Apollo Kibuloy on money claimed that former President Duterte and his daughter VP Sara Duterte had received bags of gun from the religious leader. So, testifying during the second hearing of the Senate Committee on Women's, Children, Family Relation, and Gender Equality, the witness identified only as alias Rene said he once worked as a landscaper for Kibuloy at Glory Mountain where he experienced first-hand abuses. So, ano-ano yung mga pang-aabuso, mga minamahal? Pambubugbog, nagtrabaho din siya sa SMNI, hindi din sila pinapakain, ano pa ba? Pag hindi nila na kuha yung kota, meron silang kaakibat na parusa at sobrang dami pa. So sabi dito, ako po ay naging landscaper, you know? Kaya wag niyong iboboto si Kibuloy, pinapaalala ko sa inyo. Ito ay isang affidavit ni Rene. Wherein itong si Rene, mga minamahal, nagsalita patungkol nga po sa harassment na nare-receive niya, abuses na nangyayari sa kanya nung siya ay nagtatrabaho sa Glory Mountain, sa SMNI, kay Kibuloy din mismo, nung siya ay nandoon pa sa kanila. So, ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Sa Glory Mountain, pag dumating si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang malaking bag na laman po ng iba't ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent na katabi po ng mansyon niya. Sabi yan ni Rene. And then, minsan po pumunta doon si former President Rodrigo Duterte at former Davao Mayor Sara Duterte. Pag umalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Grabe, no? Sino kaya yung mga tinitira nito? 'Di ba? Sa damakmak na baril. Nakakaloka. So sabi pa dito, Glory Mountain is located at Davao City and is known to be owned by Kibuloy. GMA News has sought the comment of former President Duterte and his Executive Secretary Salvador Medialdea and Choose Ally Senator Bongo as well as Vice President Sara Duterte but they yet respond of posting time. So wala nga naman sagutin nila yan, mga minamahal. Hindi talaga nila sasagutin yan. So, Rene started his testimony by sharing that KOJC was offering a fake scholarship. Natatandaan ninyo yan kung gaano man balahura si Kibuloy sa mga kabataan, papaaralin, pero ang ginagawa, pinapaglimos niya to encourage the youth to join the religious organization. He said after he joined full-time in ministry, he was assigned to beg for alms on the street plazas and restaurant and given 3,000 daily quota. So ngayon, mga minamahal, ang kailangan nila, mamalimos, magbenta ng kung ano-ano, kasi pag hindi nila nakuha yung 3,000 quota, sila ay may kaakibat na parusa. Hindi daw sila papakainin. So, instead na makapag-aral,
yung mga bata na gustong mag-aral. Ang nangyari, mas lalo silang nag-suffer. So, kung hindi ko maabot ang aking goal, ay papaluin ako at di ako papakainin. Pag bare months naman po, mula September to December, ay mas pupuspusan ang aming pamamalimos. 1.5 million ang aking goal na kailangan makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob ng 4 na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako namamalimos. Halos wala pong pahinga at kain. Gumagamit kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tingnan. Ganito din ba sa ibang simbahan? Tatanong lamang po Grabe yung kulto ni Kibuloy, no? Anyway, di umano. Rene said he started doubt KOJC when he became the youth leader, tasked to recruit more young people to join the religious group and beg for alms. So, ngayon itong si Rene na assign, diba? Umangat na kanyang ranggo, naging task leader na siya. Ngayon, ang gagawin ni Rene naman, mga minamahal, mag-invite ng mga youth. Oo, kasi panibagong bubudulin na naman nila. Yung target nila dyan, malamang, yung mga hindi nakakapag-aral, yung mga may hirap, yung mga walang kakayanan. Yan yung target nila dyan. And then, after nilang matarget yan, ganyan din yung gagawa, repeated process na papalimusin nila. Kapag hindi nakakalimos, papaluin at hindi papakainin. Diba? Nung nahalata nila ako na may agam-agam, pinadala ako sa central headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aaralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala ako sa Glory Mountain kung saan dito dinadala ang mga sanctioned worker o yung hindi nakakakuha ng kota o kailangan ng pagwawasto. At the Glory Mountain, Rene said, he experienced physical abuse from Kibuloy whenever the KOJC leader was not satisfied with their work as a landscaper. So, ganyan ba yung gusto nyong iboto, mga minamahal? Ha? Yung mga taong nang aabuso, yung mga taong merong issue ng sexual abuse, money laundering, yan ba yung gusto ninyong iboto? Yung nagdadala ng mga sanangkatutak na barel? Diba, merong relasyon sa mga masasamang tao? Mag-isip-isip kayo, mga kababayan. Diba? So, nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Tapos, bigla-bigla niyong sasabihin sa amin na pinahiram namin sa inyo si Kibuloy. Sino ba yung nanghiram dyan? At ako na mismo yung magbabalik sa kanya. Diba? Ayaw namin si Kibuloy. Tapos sasabihin niyo, gumising na kami. Kayo ata yung tulog. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.